Ito, kay Direk Daryl Yap, mga kababayan. Uy, ang tagal kong hindi narinig si Direk Daryl Yap, no? Dati alam nyo, everyday, everyday nakikita ko nagpo-post si Direk Daryl Yap eh. Talagang bumabanat doon sa mga doon sa mga nambabas sa kanya. Magaling direktor ito, mga kababayan, at magaling pong yung sumangga nung mga pambabas sa kanya si Direk Daryl Yap po, mga bossing. Pero matagal kong hindi narinig no? Simula po nung nagkaroon ng kaso o yung nagkaroon sila ng kasuhan ni Vic Soto at naalala ko kung hindi 32 o 35 million yung hinihinging danyos ni Vic Soto dahil po yun doon sa teaser pa lang di ba? Sa teaser pa lang po nung pelikula ni Daryl Yap na hindi pa hanggang ngayon po hindi pa din napapalabas, mga kababayan, nakasuhan siya ni Bossing Vic. Sabi ni Shiro Kansaki, go, go! Bossing Vic. Wala daw si Mike live, birthday ng nanay. Hindi, kahapon yun, Sir Eddie Restoles. Alam ko may live si Boss Mike mamayang konti. Postpone kasi. May kaso. Di ba? Hindi napalabas yun. Yun, ang huli kong nakita na post ni Direk Daryl Yap, siguro dahil hindi na lang ako napapasyal sa kanyang sa kanyang Facebook dahil in-unfriend niya ako Simula nung unang-unang pagbanat ko kay Manang Aimee. Yun, simula nung unang-unang pagbanat ko kay Manang Aimee, pagkita ko, Daryl Yap, no? Hindi na kami friends. Sabi ko naman, okay lang. Siguro kasi loyal naman talaga to kay Senator Aimee Anyway, ano ba sabi dito? No? Ni Daryl Yap. Si Senator Aimee Marcos wala naman sa alyansa ng admin. Pero nandun, nakitaas siya nung una, di ba mga kababayan? Siguro ngayon na lang, wala sa alyansa ng administrasyon. Kasi kinukonbinso nila yung mga DDS, mga kababayan, na iboto si Manang Aimee. Sabi ko nga ho sa inyo, mga boss chief mo, sir, naguguluhan na po yung mga DDS. Di ba, Angela Hero? Angela Hero, sabihin mo kay Roque, bugok siya at gunggong siya ulit. Okay? Sa pang-apat na pagkakataon sinabi ko. Okay? Di ba? Yung ngayon na lang mga kababayan, ngayon na lang wala sa alyansa. Pero yung una, okay pa si Aimee, no? Itinaas pa nga. Dumalo pa si Aimee. Sinusubukan nilang makuha yung boto ng mga DDS. Bakit mga kababayan? Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Sila mga kababayan, gulong-gulo yung mga kampo ng DDS. Naguguluhan Hindi nila alam kung sino ang susundin. Susundin ba namin si Hanilet o susundin namin si Inday Sara Duterte? Ang sabi ni Hanilet, paek-ek lang si Manang Aimee. Sa isang pamilya mga kababayan, like example, yung sitwasyon ni Sara, ni Digong, at ni Hanilet. Kumbaga mga kababayan, di ba? Pag nagkaroon na ng asawa na iba, yung tatay, karamihan ng mga sikreto doon na sinasabi, doon sa bagong asawa. Huwag kayo magalit sa akin. Sinabi ko lang asawa Hindi ko ma-describe Ayoko sabihin na kabit. Ayoko sabihin na ganon. Okay na yon. Tanggapin na lang natin, lunukin na lang natin. Yun talaga, no? Total naman, matagal na silang nagsasama. Meron pong mga pagkakataon o madalas na pagkakataon na hindi mo na sinasabi yung mga sikreto nyo, no? O yung mga pinag-usapan nyo doon sa anak mo dati. O doon sa anak mo sa una. Kayong dalawa na lang mag-asawa yung nagkakaintindihan. Ako naniniwala ako na yung sinasabi ni Hanilet, mga bossing, is mula din po yung kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Nagkakaintindihan yan dalawa. At yung sinabing paek-ek si Aimee, mga kababayan, mula po yun kay dating Pangulong Duterte. At ito naman pong pagsuporta ni Inday Sara Duterte kay Aimee, mula yan sa mga politiko. Mula yan doon sa paano ko ba sabihin to? Doon mula yan
sa tugma doon sa pagtakbo niyang pagiging presidente ni Inday Sara Duterte sa 2028. Doon lang naman po yan, mga kababayan. Oh, gulong-gulo yung mga DDS. Sino ang pipiliin natin? Kaya nagpapaliwanag si Direk Daryl Yap na matagal na hindi nagpo-propose. Ngayon lang ho ulit, no? Dahil nga ako naniniwala ako dahil do sa kaso ni Vic Soto sa kanya. Sinasabihan kasi ng mga DDS na namamangka sa dalawang ilog. Siwa ng Aimee. Di ba? Sinasabihan ni Panelo na namamangka sa dalawang ilog. Ganon din ho ang ibig sabihin ni Hanilet. Si Maharlika, ganon din ang paniniwala. Kaya sa susunod mag-antay lang ho kayo. Siguro bago mag-eleksyon, rambulan na din ho yung mga yan. Ano? Bakit daw sinasabihan ng namamangka sa dalawang ilog si Manang Aimee? Halata naman ho, mga kababayan. Di ba? Halatang halata po, mga bossing, na kaya nagkaroon ng hearing si Manang Aimee kahit alam niya na wala namang kapupuntahan o kapupulutan. Yung kanyang hearing, sige pa din. Umabot ng pangatlo at mukhang tatlo na ba? Umabot ng pangatlo at mukhang may pang-apat pa na paulit-ulit lang po yung mga katanungan. Parehas pong pambubuli. Doon po kaila Department of Justice, Boying Remulla. At lalo na kapag si Torre na yung kinakausap nila, laging pasigaw. Di ba? Ngayon, sabi niya dito, si Camille Villar nasa alyansa. Hindi niyo sinasabing namamangka sa dalawang subdivision. Si Aimee, si Camille Villar naman, wag ka mag-alala, direct. Hindi din namin iboboto yan. No? Marami din ang hindi boboto kay Camille Villar. Kasi parang ang nakikita lang ho din namin, magiging tahimik lang din po si Camille Villar. Kagaya nung kapatid niya, nakaupo pa hanggang ngayon, si Mark Villar, na ang yabang-yabang, dati beld. 100 mahigit daw po yung kanilang proyekto do sa beld. Ilan lang ho natapos? 13 lang ho, mga kababayan. 13? O basta, hindi lalagpas ng 20. Yung natapos doon sa 100 mahigit na beld nila. Tapos eto, bumagsak yung tulay hanggang ngayon. Wala pa din tayong marinig kay Villar. Si Cynthia Villar naman, kinokontra yung proyekto ni Risa Ontiveros na malakondominium para doon sa mga kababayan natin na mahihirap, na magbabayad lang 1,500 kada buwan. Sabi ko, okay yun mararanasan ng mga kababayan natin na malakondominium, maganda yung kanilang tinitirahan. Kasi magiging positibo po ang pag-iisip ng mga kababayan natin. Biruin mo, iisipin nila, mas okay pala talagang tumira sa ganitong bahay. Hindi kagaya doon sa squatter. Hindi kagaya doon sa tabing ilog na ang dumi-dumi. Mababago ho ang mentalidad niya mga yan. Gusto kong ituloy-tuloy yung ganitong pamumuhay. No? Kakayod ako. Sisikap ako. Total 1.5 lang naman yung babayaran ko Total 1.5 lang. Kayang-kaya yun. Mapagtatrabahuhan ko yan. Para mapanatili lang yung ganitong buhay. Para sa aking mga anak, sa aking mga asawa, ano yun? Kibuloy? Duterte? Di ba? Kakayod. Magiging maayos ang buhay. Kaso, si Cynthia Villar kumukontra, mga kababayan, mga boss Chipamo, sir. Nanay po ni Camille Villar yun. At si Mark, kapatid po ni Villar yun. So sabi ko, sorry, walang Villar sa balota ko dito sa susunod na eleksyon. Alam nyo ho, mga kababayan, kaya naman yan, nakiganyan talagang alam na natin mga DDS ho yan, mga bossing. Pero tahimik lang sila nung sa umpisa, di ba, sa alyansa. Tahimik lang ho. Kaya lang, nalalapit na ho yung eleksyon, nasaan pa? Kaagaw pa ni nila Kiko Pangilinan at ni Bam Aquino doon sa number 12 position. Pang number 15 pa yata. Si Villar, mga kababayan. May umiiyak. I'll call you later, nak. Kaya ganyan yan. Sabi, ay naku, wala dito sa alyansa, hindi natin mauto yung alyansa, ayaw tayo iboto. No? Tara,
lumapit tayo doon sa mga DDS. No, kaya gumanyan na ho yan. Wala na. Yan pong pagpapa-endorso nila kay Inday Sara Duterte, mga bossing. Yan ho ay indikasyon na nanganganib yung kanilang kandidatura. O ayun, ay salamat. No, uy, wala bang JR Cabardo, wala ba yung sulid? Eh, pagka Duterte pa rin, wala, kulang yan. Kailangan dagdagan mo ng sulid. Oh, nalilimutan kasi natin eh. Oh, sulid. O dali. O sabay-sabay tayo diyan sa comment section. Sulid Duterte. Oh, dali isang malupit. Sulid Duterte. Sabi ni Angela Hero, sinulid Duterte. O yan JR, sinamahan ka pa namin. Eh ikaw Duterte pa rin lang eh. O kami, sulid Duterte. Sinamahan ka pa namin, okay? Oh, ganyan namin kayo suportahan. Sulid! Sandali nga. Ayan, samahan natin sila Villar. Sulid! Sulid! Dali! Ikaw din dapat, JR, hindi yung Duterte pa rin lang. May kasamang sulid.